Hello everyone, we are going to cook lugaw or chicken arroz caldo. We have garlic, onion, and ginger. Siyempre, wag natin kakalimutan ang chicken. Hugasan nyo muna ha. Ayan. At siyempre, ang ating hilaw na sinaing. The rice. Diba? Nahilaw kaya naglugaw akong bigla. Kasi alam niyo kung istorya. So, let's start. Lagyan natin ng konting luya lang muna. Gisa natin yung konting luya, konting sibuyas, at saka konting bawang. Yan. Gisa-gisa lang natin. Mix lang natin. Tapos, isunod na natin sa chicken. Lagyan natin sa chicken. Igisa-isa na natin siya dyan. Para lumabas ng konting lasa ng ating manok steak. Lagyan natin ng asin at saka paminta. Para magkaroon siya ng lasa. Tapos halu-haluin lang natin siya. Ayan, hiluhin natin yung manok. Hiluhin natin siya. O, ano pa? Ilagay na natin si asin. Tapos, lagyan pa natin ng konti. Paminta. Yan. Si paminta ilagay at halu-haluin natin siya ulit. O, diba? Nakikita niyo ba? Halo-halo na. Hindi naman. Dahan-dahan naman yung paghalo. Parang galit ka. Hindi ka galit naman. So, kung makikita nyo, medyo labog-labog na ng konti si manok. Tsaka natin ilagay yung natira kanina na luya ulit, bawang, at sibuyas. I-rumble-rumble natin sila dyan sa loob ng kaldera. Tapos, as usual, halo-halo tayo. Yan. Halo-haloin lang natin, ha? Para maluto lahat. Para hindi rin dumikit doon sa kaldero. Halu-haluin yan dapat. Tapos, ano pa nga ba? Lalagyan na natin siya ngayon ng tubig. Let's put water. And let it boil. Hayain muna natin siyang kumulo pagkalagay ng tubig. O, diba? Siya, binabad ang sandok. Halu-haluin lang siya. Hayaan nating lumambot at lumasa ng magaling ang manok. Ayan. Diba? Takpan para madaling kumulo. Para hindi sayang sa gas. And then, pag kumukulo na, syempre, tanggalin mo yung takip, diba, no? Haluin mo muna sandali. Kasakaling may nakadikit sa ilalim. Pero for sure, wala naman yan. Pagkahalo mo, ilagay na natin yung hilaw na sinaing. Diyos mio. Bigla kami naglugaw. Kasi naman, hilaw yung sinaing. Nag-effort siyang magsaing. Nagmamagandang loob siyang magsaing. Just imagine, rice cooker na yung ginamit. Hilaw pa rin yung sinaing. O, kita mo, kulang kasi sa tubig. Ako talaga naman ang aking asawa. Hindi mo anong magalit eh. Kasi nag-effort siyang magsaing eh, di ba? So, ayan ang istorya ng lugaw ko. Ba't bigla akong naglugaw? Dahil sa hilaw na sinaing. Halu-haluin. Ayan. Sakripisyo, no? Diba? Gawaan mo ng paraan kasi sayang yung bigas, sayang yung sinaing. So, ayan na siya. Hinalo-halo natin. Lagyan pa natin ng konti. Lagyan natin ng konti pa. Yan. Sige. Haluin mo uli, Shinri. Ayan. Sige na.
Hinaan nyo lang ng konti yung apoy, tapos halu-haluin nyo lang. Sa paglulugaw kasi dapat hinahalo talaga kasi kung hindi, didikit siya dun sa kaldero. So from time to time, checkin nyo siya at halu-haluin nyo siya kasi nga didikit siya. So kung makikita nyo nagiging sticky na siya, diba? Inabsorb nyo lang magaling yung tubig. Lalagyan natin siya uli ng tubig mamaya. Diba? Malapot na. Lagyan natin siya uli ng tubig. Tapos haluin uli. O di ba? Walang katapusang paghahalo yan, sabi ko sa inyo. Walang katapusang paghahalo yan. Di ba nga sabi ng mga nagninegosyo, tubong lugaw. Kasi pag lumapot na siya, lalagyan mo uli ng tubig para hindi magdikit no sa ilalim ng kaldero. Kaya ayan, naku, ilang araw na naman yata namin kakainin to. So ayan, tikman natin kung anong lasa. Medyo matabang siya, so nilagyan ko siya ng chicken nor chicken broth. Ayan, isang cube. Haluin natin uli. Halo-halo lang tayo. Diba? Halo-halo lang. Kasi nga natatakot ako baka magdikit dun sa ilalim ng kaldero. Masusunog siya pagka ganun. So, talagang pag naglulugaw ka, kailangan matyaga kang maghalo ng maghalo. Hanggang dun sa ilalim ang halo. Talaga tong asawa ko, napahamak at napalugaw bigla. Anyway, masarap naman ang kanalabasan. Yan, sa Pilipinas, ang tawag niyan sa atin, kasuba. Sa English, it's saffron. It's saffron flower. Tama ba? Kasuba ang tawag sa atin yan. Meron ako niyan dito. O, diba? Nag-i-stack ako niyan dito. Para feel ko na nasa Pilipinas din ako. Kaya hindi ko namimiss masyado ang Philippines. Oo. Kasi may mga condiments ako dito na galing sa Pilipinas. Kasi nga, minsan naiisipan ko magluto-luto ng ganyan. So, ayan. Halu-haluin natin. O, diba? Para kayo nasa Philippines. Ang saya, diba? So, ayan. Kakainin din ng asawa ko yan mamaya. Kailangan niyang panindigan yan dahil ang daming kanin ang nahilaw. Kailangan niyang, alam mo na, tapusin. Ubusin. Kung abutin man ng 2-3 araw yan, keber, magiging pangat na lugaw yan. Oo, ganun ang eksena. So, ayan, halo-halo lang kayo, halo-halo. So far, so good. Maganda naman ang itsura at maganda rin ang lasa, syempre, di ba? Chicken arroz caldo siya. Oh, ayan. Yan ang aming instant. Walang kabalak-balak na maglulugaw. Biglang napalugaw. Diba, no? So, titikman na lang natin siya uli. Diba? Tikman lang natin siya uli. Tapos, syempre, ano pa nga ba? Hinaan na ang apoy at takpan at ready to lafanga. Ready na tayong kumain ng chicken lugaw. O, diba? Halika na, kain na tayo, maghain na tayo. Dali! Hala, may pahabol pang halo talaga naman. Okay na yan. Gutom na ako eh. Halika na, kain na. Maghain ka naman ay. Takpan mo na at ihain mo na kasi. Ano ba yan, Shinri? Nakinig din. Ihain na yan. Ay, nakalimutan ko. Maghihiwa nga pala ako ng onion leeks. Hiwain natin yung onion leeks para yung toppings ng ating lugaw marapsa. Para masarap siya. Hiwain mo. Sige, mag-effort ka maghiwa-hiwa. Ayan. Natapos din. Gutom na ako. Ang tagal naman.
ba yan? Hain na, dali. Hay, naku. Na-deliver din sa table. So, ayan na nga. Magsali na tayo. Lagyan natin siya ng onion leeks as toppings. Tapos, ilagay natin yung Kate's crunchy garlic. Ayan. Sarap niyan. So, ano pa? Paano yan? Kakain na ako, mga lalabs. Again, thank you so much for watching. And please, guys, give me a like. And please do subscribe. Thank you so much. Maraming salamat, Shki. Lafanga na si Shinri. Bye and thank you.